May mga taong gumigising ng 5 a.m. ng umaga para tumakbo. May mga taong halos araw-araw namang nasa gym. May mga taong nagbabike naman tuwing weekend. At meron ding mga taong ilang beses nang nagsubok mag-exercise pero biglang tumitigil pagkatapos ng ilang araw or ilang linggo. Kaya ang tanong, bakit nga ba tayo nag-exercise? At kung pare-pareho naman nating alam na mabuti ang exercise para sa katawan at isip natin, bakit kaya may mga taong tumatagal dito? At bakit may mga taong paulit-ulit na nagsisimula pero hindi nagpapatuloy? Kapag pinag-uusapan ng exercise, madalas katawan agad ang naiisip natin. Pagpapapayat, pagpapalaki ng muscles, pagiging fit. Kumbaga, tinatanong natin paano tayo mag-exercise. Pero sa psychology, may mas important na tanong na madalas hindi natin naiisip. Ano ba talaga ang motivation natin para mag-exercise? At minsan ang sagot dito ang nagde-determine kung magtatagal ba tayo dito o hindi. Bago natin pag-usapan ng exercise motivation, balikan muna natin kung bakit ba mahalaga ang exercise. Sa mga nakaraang episodes ng Bukas Malay, napag-usapan natin ng overthinking, depression at iba pang emotional struggles. At isa sa mga paulit-ulit na lumalabas sa mga pag-aaral ay ang positive effect ng physical activity sa mental health. Maraming research ang nagpapakita na ang regular exercise ay maaaring makatulong sa pagbabawas ng stress, anxiety, at symptoms ng depression. Maaari rin itong mapabuti ang mood, energy levels, at pakiramdam natin tungkol sa ating sarili. Kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit maraming tao ang gumagaan ng pakiramdam pagkatapos mag-workout. However, kung maraming benefits ang physical activity, bakit hindi lahat nagpapatuloy? Dito pumapasok ang motivation. At ang interesting part dito, hindi pare-pareho ang dahilan ng bawat tao. Sa iba't ibang pag-aaral, lumalabas na maraming dahilan kung bakit pinipili ng mga tao na mag-exercise. Isa sa mga pinaka-common ay ang kalusugan. Maraming tao ang gustong mapanatiling malusog ang kanilang katawan, maiwasang magkasakit, magkaroon ng mas maraming energy araw-araw at mapabuti ang kanilang overall quality of life. Ngunit, hindi lang kalusugan ng dahilan. Para sa iba naman, mahalaga rin ang physical appearance. Gusto nilang pumayat, magbawas ng timbang, magkaroon ng mas toned or fit na pangangatawan, at magkaroon ng confidence sa kanilang sarili. Sa katunayan, sa ilang pag-aaral sa mga Pilipino, isa ito sa mga madalas na binabanggit na dahilan, lalo na sa mga kabataan at young adults. May mga tao rin namang nag-e-exercise dahil sa pakiramdam na naibibigay nito. Nagiging paraan ito upang mabawasan ng stress, mapaglabas ng tensyon, at pansamantalang makalayo sa mga everyday worries. Kapag marami silang iniisip o mabigat ang kanilang pinagdaraanan, ang pag-e-exercise ay nagiging paraan para makahinga at makapag-reset sila. According naman sa iba pang mga pag-aaral, mahalaga ding motivation ang social connection. Mas nagiging enjoyable ang exercise kapag may kasabay, kapag nandyan si gym buddy, kapag part ka ng running group or Zumba community, o simpleng mga kaibigang nagyayaya sa isa't isa. Maaring nagpapatuloy ang isang tao para sa pakiramdam ng pagiging bahagi ng isang group. At para sa ilan, mahalaga rin ang personal achievement. Ang makita ang sariling lumalakas, mas bumibilis tumakbo, mas bumibigat ang nabubuhat, o mas nagiging consistent sa isang routine. Sa madaling salita, maraming posibleng dahilan kung bakit tayo nag-e-exercise. At kadalasan, hindi lang isa ang dahilan natin, kundi combination ng ilan sa mga ito. Kapag tiningnan natin ang mga pag-aaral tungkol sa exercise motivation, mapapansin nating marami sa mga dahilan ng mga Pilipino ay katulad din ng mga nabanggit from many research. Nandyan yung pagnanais na mas maging healthy, mas malakas, mas fit,
At syempre, para sa marami, lalo na sa mga kabataan, mahalaga rin ang physical appearance. At hindi naman ito nakakagulat. Dahil sa panahon ng social media, kung saan madalas nating i-compare ang sarili natin sa iba, natural lang na ma-influence din ang paraan ng pagtingin natin sa ating katawan. Pero may isang motivation na madalas lumilitaw sa mga Pilipino na nagbibigay ng kakaibang diskurso. At ito ay ang pagpapahalaga natin sa mga relasyon. Sa kulturang Filipino, bihira nating isipin ang sarili natin bilang hiwalay sa pamilya or community dahil tayo nga ay part ng collectivist culture. Madalas, ang mga decisions natin ay nakaugnay sa mga taong halaga sa atin. Kaya may mga taong gustong maging healthy, hindi lang para sa sarili nila, kundi para sa mga mahal nila sa buhay. Nag-e-exercise para manatiling malakas, para makapagtrabaho ng maayos, para maalagaan ng pamilya, para hindi maging pabigat kapag sila ay tumanda. Ngunit, kahit gaano kaganda ang mga dahilan na ito, may isang mahalagang bagay pa rin tayong kailangang maintindihan. Ang mahalagang bagay na kailangan nating maintindihan ay may mga dahilan na kayang magpasimula sa atin, pero hindi lahat ng dahilan ay kayang magpatuloy sa atin sa mahabang panahon. Ayon sa mga pag-aaral, pwede nating itong ilarawan bilang extrinsic at intrinsic motivation. Ang extrinsic motivation ay nanggagaling sa mga bagay na hindi galing sa ating sarili, kagaya ng compliments, validation, likes, pagpapapayat para mapansin, pag-focus attractiveness. Kumbaga, ginagawa natin para ma-accept tayo ng ibang tao. Samantalang ang intrinsic motivation naman ay nanggagaling sa mismong karanasan natin na walang outside influence. Nag-exercise ka dahil na-enjoy mo, dahil gusto mong mag-improve, dahil gusto mong alagaan ang sarili mo, dahil mas magaan ng pakiramdam mo pagkatapos. Kung mapapansin nyo, mukhang masama ang extrinsic motivation. Pero marami sa atin, ito ang nagiging motivation para magsimulang mag-exercise. At wala namang masama doon. Pero habang tumatagal na dito tayo nakadepende, may isang mahalagang tanong na kailangan nating sagutin. Ano ang mangyayari kapag nawala na ito bilang motivation natin? Kapag naadepende lang ang motivation natin sa mga bagay na hindi sa atin nanggagaling, mas madali itong mawawala kapag nagbago ang sitwasyon. At dito kadalasang nagsisimulang bumagsak ang consistency ng pag-exercise natin. Pero pwede pa rin maging consistent ang exercise through extrinsic motivation. Kaso minsan, ang exercise na napoproduce mula dito na dapat sana ay tumutulong sa mental health natin ay maaari ring maging dahilan ng emotional distress. Kapag ang exercise ay nagiging paraan para parusahan ang sarili. Kapag bawat workout ay may kasamang guilt. Kapag pakiramdam mo wala kang karapatang kumain hanggat hindi ka nag-workout. Kapag bawat tingin sa salamin ay puro mali ang nakikita mo. Hindi na kalusugan ang hinahabol mo eh. Mahirap itong panatilihin nang hindi naapektuhan ang mental health. Tandaan, hindi pare-pareho ang dahilan natin kung bakit tayo nagsisimulang mag-exercise. At wala namang masama kung magsimula ka dahil gusto mong pumayat, gumanda, gumwapo, mapansin o mas maging confident. Pero habang tumatagal, alamin mo rin kung bakit ka nga ba nagpapatuloy. Dahil ang exercise na tumatagal ay hindi lang nakabase sa kung ano ang gusto mong baguhin sa katawan mo, kundi sa kung paano mo gustong alagaan ang sarili mo. Welcome to Bukas Malay, the open mind. Opening minds and shaping mindsets for tomorrow dahil ang mas magandang kinabukasan ay nagsisimula sa bukas na isipan. If you want to open your mind, learn more about yourself and others, subscribe to our channel.